Hello, magandang umaga po. Ito po si Dr. Toto Bunyog Kausing. Ating pag-usapan ngayon, kahit na madaling araw na, at umaasa ako na may manonood pa rin kahit pa paano, ay ang patungkol ito sa kay Mr. Joby Supercup Espinido. Napilian ko po itong topic ito kasi napakahalaga po isang aral na may bibigay sa mga kabataan. Siya po ang karapat-dapat na magiging PNP chief. Siya po ang karapat-dapat na sana ay lalansagin niya. Siya ang kailangan ng mga klaseng pulis para matigil na po yung tinatawag na kakurakutan, mga droga, mga pagnanakaw. Akalain mo, ito, malalaman niyo sa kwento niyo kung bakit ko nasasabi na dapat ito ang solusyon sa Pilipinas. Yung mga pulis sasagawa tayo, magtatayo tayo mga pulis kagaya niya. Kaya dapat ganun ang gagawin natin. So, umpisa natin. Ang ating titulo sa ating topic na to ay Supercup Espinido, yung mayari ng mayor, kinatatakutan. Umpisa natin sa kanyang presentasyon noong nangyari kung paano siya nagsalita doon sa House of Representatives. Mga ilang doon. Papakinggan natin yung mga ilang mga sinabi doon. Ito ay video file. Ito po ang pag-umpisa natin. Ito. Answer. Ito tayong simula. And then sa number dikit doon sa mga lady. yung mga Ang ilang beses po nalaman ko na major ng Sir, Chief PNP ba to? Complain to the military ombudsman With whatever you want to say. Dito na tayo before my opening statement, Your Honor, Mr. Chair. I would like to thank to my God for allowing me as one of your resource person here in this Quad Committee. And to our Senior Deputy Speaker, Honorable Don Gonzales, sir, and Deputy Speaker, Honorable J.J. Suarez, sir, to all the Chairman of Quad Committee, members, uniform personnel, senior officers, visitors, good morning, sirs and ma'am. I am Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service, and I assign presently at Police Regional Office 8 and Department, Personnel Department, and my previous assignment, Your Honor, Mr. Chair, when I was assigned in Samar and Leyte and Albuera and Uzamis. Just only a brief and concise opening statement, Your Honors, Mr. Chair. For the information... Diyan ka may bibilib sa kanya. Lahat po na nagiging resource speakers or persons ng House of Representatives, siya lang nag-deliver ng kanyang opening statement na walang sinulat na affidavit o walang sinulat na kodigo. Basta dire-diretso siya. Iyan po ang marka ng isang tao na nagsasabi na totoo. Wala siyang kodigo, kundi ang kanyang katotohanan sa kanyang puso at isipan. Pakinggan nyo. Sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP, and victim also in extortion. I said victim in robbery hold up and extortion because that group in Leyte for almost 8 years nahuli yung
grupo, ako pa ang nakahuli ng magpulis ako. Victim and extortion because kami na ang nahold up, yung mga pulis magpunta sa amin para maghingi ng pang-diesel, pang-fuel, para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin, kung ako ang magpulis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this Quad Committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am Police Officer 1, Patrolman. Hindi ako naka-experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC in Regional Training School, Region 7, na 96, batch 96. I have encountered, Your Honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc in the time. 2000, I filed complaint to the Military Ombudsman and the DOJ of Ormoc City for 14 uniformed personnel. Isa doon yung Regional Director for Administration, yung City Director ko, yung hipi ko mismo sa station, yung Deputy, they are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after, nanoon na si Espinido, Your Honor, Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga pulis kasama ko. Nung lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mr. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hipi ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then, for 1 month, I disbanded the group of Cabonyos. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant of arrest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, na-relieve ako ng region. But fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as Regional Director si Brigadier General Acer Dolina, na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, na-relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of appreciation, because of politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and
Police Intelligence Officers Course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente 2016, na Chief PNP si Chief PNP Bato de la Rosa. Okay, so i-out muna natin yan at dito tayo muna magkwento. So si Espinido, unahin natin muna siya. Tinagurian po siya ng Super Cup ng Leyte. Nakita na ba yun? Mamaya ulitin ko lang may kwento. Kumbaga pang introduction na binibigay ko sa inyo para mabibigyan kayo ng ideya ko. Si Espinido po ay ipinanganak doon sa San Miguel, Surigao del Sur. Pangpito siya sa 10 magkakapatid. Anak siya ni Vicente na Vice Mayor ng San Miguel at ni Josepina, hindi Josefina, Josepina na Espinido, Rodriguez Espinido, na barangay chairman doon sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur. So naranasan niya yung sa San Miguel, Surigao del Sur siya, na yung mga military na pumupunta sa lugar nila ay napakalupit. May mga nangre-rape ng babae, may mga nangungulata o nangbubugbog ng mga tao. Ang sa kanya, yun po ang nagtulak sa kanya na sasali sa pagkasundalo. Nag-training sa pagkasundalo pero hindi natuloy. Nabagsak ata siya. So, nagari, di tuloy-tuloy na lang siya. Nagiging mekaniko rin siya sa electronics at bandang huli, natapos niya yung tinatawag na eskwela, kurso na criminology at na makapasa siya sa board exam ng criminology ay pumasok siya sa pagkapulis at doon naging pulis siya. Nakaranas siya sa mga hold-up. Nakaranas siya mga kutong-kutong nun sa Ormoc kasi nakapag-asawa siya ng taga Ormoc City. Doon sila nanirahan, nagnegosyo siya konting maliit na tindahan at halos araw-araw pinupuntahan sila ng mga kutong na pulis. Hiningan tag 500, hiningan tag 1,000 hanggat sa may dumating balang ng isang araw, inubos na mga dumating, hindi niya alam kung pulis ba yun o anong yun ang hold up. Tangay ang lahat ng pera na kinita ng mag-asawa, pati yung mga kanilang mga goods, mga paninda. So that was a test, no? Testing ng Panginoon sa kanya kasi siya sabadista na deboto sa sabadista at lagi ang kanyang favorite saying ay yung Psalm 91. Ano ba yung Psalm 91? So mga Kristiyano na mga nagkikinig sa akin, Psalm 91 says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." Ang ibig sabihin, kung sino ang nakatira sa bahay ng Panginoon ay makakaasa na makapapahinga sa ng Almighty o ng Panginoon. So, yan po ang kanyang paniniwala. So, hindi siya na natatakot kahit anong mangyari sa buhay kung saan man siya nalagay kasi naniniwala siya. Basta lagi, he is dwelling in the shelter of the Most High or of God. Tapos, as long as he says and he knows that he's dwelling in the shelter of God, then he has nothing to worry about. So, yan ang nagiging motto niya. So, ngayon, dahil niya sa totoo lang, ay mga successful niya na mga trabaho, ay ito ang naging resulta. So, binansagan siya na John Wick na pulis ng Pilipinas. So, si John Wick ng Pilipinas. Iingat natin, magandang pagkaporma, no? I-share screen natin itong may mga nag-idolize sa kanya at ginawan siya ng ganito. So, John Wick of the Philippines. Tingnan mo yung pagka-John Wick niya. John Wick of the Philippines. Yeah. Lieutenant Colonel Joby Espinido. The person who breaks the culture of silence and dismantle the ring of fears. Ang ganda na pagkaberada sa kanya. So, sino ba talaga si Joby Espinido? So, meron dito isa ring mga nakita ko sa talambuhay niya. No? Nakasulat dito, iangat din natin. Iangat natin sa screen si John Wick ng Pilipinas. So, ito pang isa ilalagay natin. Na parang ito yung kanyang talambuhay. Ito siya. Yan, si Joby Espinido.
Yan siya. Magkakalaman na kung sa lugar talamak pa rin ang legal na doon. So anyway, sinabi rito na si John Wick ay naging pulis siya no 1996 at ang unang assignment niya noong September 16, 1996 ay Regional Mobile Force, Regional Mobile Group. So sa Region 7. So dahil sa kanyang PO1 lamang siya kung nung araw, Police Officer 1, wala pa naman kasing patrolman. Isa ngayon ang Police Officer 1 ay patrolman na. So dahil sa kanyang contribution, siya po ang membro ng task force na nanghuli na task force Asnar Group at task force Hidya. So siya po ang nakahuli ng mga suspect sa Cheung Sisters rape slay sa Cebu, yung most celebrated case sa Cebu. At noong 1999 ay nailipat siya sa Regional Police Office ng Region 8 sa Anti-Narcotics Unit, no, kinuha siya ni Asher De Luna. At doon naman nanaig na naman siya doon at binigyan na siya ng mga papuri, no? So, ang nangyari sa kanya, ganun po siya katindi na tao. So anyway, balik tayo dito sa remove na natin yan. Nung siya naging alalahanin mo 12 years siya na naging PO1. So kung 12 years na siya naging PO1, hindi siya bahala, iniwan niya lang lahat sa Panginoon. So PO1 siya, paano siya na-promote? Pero ngayon, nung patapos siya, full-fledged colonel na siya pag magre-retiro. So, anyway, pagkatapos ng mangyari, makita mo talaga na malapit siya sa Panginoon kasi lagi niyang, ang una niyang pinuntahan doon, matapos niyang yung sa, dahil sa kanyang achievement, no, na-promote siya. At nung nagiging tenyente siya, ang unang assignment niya noon ay sa sa Gandara, Samar. Pero bago yan, ay kahit na PO1 lamang siya, nung na-assign siya sa Ormoc, ano bang ginawa niya? Nung na-assign siya sa Ormoc, ang nangyari sa kanya ay siya nanguna, PO1 pa lang siya nanguna, at hinuli niya yung yung mayor dati doon na si Eric Codilla. Hinuli niya yan na nag-illegal lagi. Akalain mo mayor, hindi bibirahin mo. So, pagkatapos nahuli niya mayor, siyempre sikat na sikat, no? At kinasuhan niya. Pagkatapos, nakita niya, nakuha niya yung listahan kung sino mga pulis, mga politiko, lahat na tumatanggap ng payola mula sa illegal gambling. Pinagkakasuhan niya lahat yun. So, mula hepe ng Ormoc City, kinasuhan niya. Ang deputy, kinasuhan niya. Mga kasamahan niya, kinasuhan niya lahat-lahat. Ganun po siya. So, dahil doon siguro, kaya nagkaroon ng pagkakataon na nung nilipat siya. 2008 na promoted siya sa Lieutenant or Inspector at saka ang unang assignment niya ay Chief of Police sa Gandara, Samar. Akalain mo sa Gandara, Samar, yung ginawa niya. Akalain mo, mayor mo, hinuli mo. Hinuli ni Espinido yung mayor niya na leader, si Antonieto Cabueños. Hinuli niya kasi yun ang leader ng guns na may private army doon. So nilansag niya ang private army. Nahuli yung mga private army. At hinuli si mayor. Alam mo ang ginawa niya kay mayor? Talagang katatakutan siya ng mayor. Niyari niya si Mayor Cabueños dito. Mayor, nung hinuli niya, pinarada niya sa buong bayan. Inikot para makita ng buong ng mga mamamayan, yung mayor nila na may pusas. Grabe katindi, ganun katindi si Joby Espinido. So, pagkatapos nun, ay inassign na naman sa ibang lugar, no? Ang hinuli niya, yung kapwa niya pulis, hinuli niya si PO3 Jonathan Rama, PO3 Edgar Director, tapos PO2 Perfecto Miriles. Yan ang mga hinuli niya, mga pulis na nagpapa-private army
nagpapayag na maging private army ng ni Antonieto Cabueños ng Gandara. So nilansag niya talaga roon. So pagkatapos noon, ay tinapon na naman siyang dumating ang panahon na nag-aral siya muna ng intelligence course doon sa Cagayan de Oro City. Pagkatapos nung pumasok si Duterte, naging presidente at tapos naging siya, si Bato ay naging hepe. Ang nangyayari pa kay Bato, ayaw naman kay Bato. Narinig ko yung kwento ni Bato. Kaya daw niya nilagay si Espinido sa Albuera Leyte. Kasi ganito, sa Davao City pa lang sila, hindi pa nakaupo sa Malacanang si Duterte. Lumapit na daw doon ang mayor ng Albuera Leyte at iba pang mga opisyal ng Albuera Leyte. Ang mayor noon hindi pa si Rolando Espinosa na tatay ni Kerwin Espinosa. Lumapit doon at hiningi na ilagay si Espinido doon sa Albuera Leyte kasi si Espinido ang kinatatakutan ni Kerwin. Tapos, nasaradar na siya ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa po ay drug lord, no? So, anong nangyari niyan? Despite the fact na nung nagkaroon ng Senate hearing, gusto sana yariin nila ni Bato, si Espinido, doon sa Senate hearing. Ang plano talaga nila doon ay magsasalita si Kerwin Espinosa na nagbibigay siya ng pera doon kay Espinido. Akalain mo nga, alam mo ang ginawa niya? Nung nandun sila sa Senate hearing, sinabihan niya si Senator Panfilo Lacson, sabi niya, sir, nilapitan niya, pasensya sir, hindi talaga ako marunong magtagalog, hindi ako makakasagot-sagot. So ginawa niya, binigyan siya ng advice ni Senator Lacson, sabi niya, ganito yan, Joby, kung magsalita ka o sasagot ka, dahan-dahanin mo lang. Sumagot ka ng dahan-dahan para magiging at matutunan mo rin ang salitang Tagalog. Kasi prangka-prangka siya eh. Sabi niya, bulakbol kasi ako doon sa school ako, kaya hindi ko kabisado ang Tagalog. Ang salita talaga, ang alam ko, Cebuano. So ngayon, ang nangyari, hindi pa nag-umpisa ang hearing ng Senate, pumunta siya sa CR, sa comfort room ng Senate. Nung nandun siya sa comfort room ng Senate, hindi siya nahiya. May mga taong iba, lumuhod siya. Nagdasal. Lumuhod ng dasal. Kasi sabadista nga siya eh. At ang hiniling niya, sabi niya, ipaubhaya ko na sa iyo lahat ito, Panginoon. Tapos lagi niyang memorize yung verse ng Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High shall be protected by the shadows of the Almighty. So yun, ganun ang doon niya, ang ugali niya, susubukan niya ang Panginoon kung gaano kagaling ang Panginoon na tutulungan siya. So, nung bumalik na siya, nag-umpisa, nakatatlong hearing, 3 beses siya na araw pinatawag, lahat nasagot niya, hindi niya nga, parang ibig niya sabihin, hindi niya malalaman kung saan nanggaling ang pagiging magaling niya na magsalita ng Tagalog. Panginoon lang talaga nagbigay doon sa kanya ng lakas at courage at para makapuldo, tunog Bisaya, pero at least nasagot niya ng maayos. So anyway, pagkatapos doon, ay ang nangyari naman noon, napunta ko na direkta, balik muna tayo doon sa noong naging karoon siya ng assignment sa Albuera Leyte. So nang may assignment siya sa Albuera Leyte, ang ginawa niya ay ganon din ang ginawa niya, hindi siya natatakot. Kinatatakutan niyo Albuera Leyte kasi malakas din ang impluwensya ni Kerwin Espinosa. Marami siyang mga galabay si Kerwin Espinosa. So ang ginawa niya, pumunta siya ron. Pagdating doon, sabi pa kanya, natatakot at sa kanya yung mga sarito, mga tauhan niya, at gusto na magretiro o mag-resign. Sabi niya, samahan niyo lang ako dito. Kaya ang ginawa niya, para magpalakas ng loob sa mga kasamahan niya, 2 beses sa isang araw sila mag-worship. Kasi nga, siya, devoto na sa Badista. So nag-worship siya. Kahit mga Katoliko, mga kasama niya, mga pulis doon, worship sila morning and afternoon. Kaya, siyempre, dahil doon, lumakas ang loob ng mga kasama niya. Kaya nangyari na yun, pinatawag niya si Mayor Rolando Espinosa. Kinausap niya, sabi niya, isuko mo lang sa akin ang lahat. Mga shabu niya, mga drugs, isuko niya, ituro niyo kung saan. Pagkatapos, sinasabi para may binibigay siya na deal kung anong paraan na hindi siya pwede niyang i-deal na hindi ka na mahuli, basta isuko mo na lahat.
matanggal na itong mga droga na to. Pero ganun na pakiwari ko. Hindi naman sinabi na may deal na ganun. Ang problema, umuo si Rolando Espinosa, pero titingi-tingi na siya buang ang sinusuko sa kanya. So, wala siyang nagawa. Ang ginawa niya, binigusan niya. At nagkaroon sila ng drug by bust operation at nakakuha sila ng 11 kilograms sa bahay ni Kerwin Espinosa. So, pagkatapos na ganon, ay nahuli na ngayon si tatay ni Kerwin Espinosa na si Rolando Espinosa. Nung nahuli na si Rolando Espinosa, ang ginawa ni Joby Espinido ay ganito. Kinausap niya, sabi niya, gagawin kitang state witness at titistigo ka para sa bayan at ating kakasuhan itong mga nakalagay. Ang kanyang ebidensya ay mga tseke na tinanggap ng mga general ng pulis ng panahon na yun at iba pang mga opisyal ng pulis at opisyal sa bayan. Ang ebidensya niya ay cleared checks. Ano ibig sabihin ng cleared check? Binigyan kita ng tseke, pinapalit mong tseke, at bumalik ang tseke sa akin. At hawak ko ng ebidensya. So, ganun po ang kanyang mga ebidensya. Pati na po yung mga testimonya ni Rolando Espinosa. Ang nangyari, nandun na si Rolando Espinosa, nasa protective custody niya na doon sa Albuera, ay ang problema niya, tingi-tingi pa rin ang binibigay na mga shabu, isinusurrender. So, nangyari, naasar na rin siya, hinayaan niya na ngayon na mayroong nag-request kay Espinosa na ilipat dun sa Baybay, sa jail ng Baybay Leyte. So, ngayon, nung nilipat siya doon, parang binaliwala na rin yun ni Espinido. Lingid sa kaalaman, Espinido. Hindi niya malang naisip na sana binigyan niya ng proteksyon si Mayor Espinosa kasi si Mayor Espinosa lamang ang testigo niya laban sa mga general na kinasuhan niya na tumanggap ng pera mula sa Espinosa drug group. So ngayon, ang suspetsa ko ay gumalaw ang kamay ng mga general na kinasuhan ni Joby Espinido. 83 na mga general sa mga opisyal ang kinasuhan niya sa panahon na yun. That was 2016, 2016 towards the end, July, August, September. So, ang nangyari, itong si Marvin Marcos na colonel, na hepe ng CIDG sa Region 8, siguro, ang tingin ko kay Colonel Marvin Marquez, alam ko, kaibigan ko hindi ko rin naging personal kaibigan doon si Marvin Marcos. Nagkataon dito minsan, pumunta ako sa Jensan, bumalik ako sa Manila, isang pila kami, sumusunod ako kay Mr. Marvin Marcos doon sa Philippine Airlines. So anyway, laking mama, sobrang taba, hindi ko alam kung paano, kung hindi ba high blood yun. So anyway, ang nangyari, nag-apply ng search warrant ito si Marvin Marcos na si CIDG. Doon sila nag-apply sa judge ng Baybay Leyte na si Judge Sabare. Bali, kamag-anak pa ng partner ko sa law office na si Attorney Cirilo Dondon Sabare. So anyway, ginrank ba naman? Alam mo, anong klaseng judge yun? Ba't mo inaprubahan ang search warrant na ina-apply ng isang pulis at ang inyong halughugin ay kulungan? Anong klase? At itong judge naman, bakit niya inaprubahan? Pero makulungan, hindi mo na kailangan search warrant yan. Kasi, unang-una, kulungan yan, ang warden lang ang maghalughog niyan, tapos na, hindi na kailangan ng warden ng search warrant para halughugin ang buong bilangguan. Anyway, hindi natin alam kung paano nangyari yun. Kaya ang nangyari, in-implement nila ni Marvin Marcos yung search warrant at pinatay si Rolando Espinosa. Kasunod nun, ayun, lahat ng mga kaso na sinampa ni Joby Espinido laban sa 83 na mga generales at sa iba pang opisyal ay na-dismiss ang lahat. At ang nag-dismiss ay si Bato de la Rosa. So, kung ako tanungin mo, yan po ang kasong yan ang naging dahilan kung bakit nila nilista sa drug list na si Joby Espinido ay isa sa 357 na narco na police officers. Na wala namang katuturan. So, yan ang nakikita ko na suspetsahan ko na pinanggalingan yung bakit siya nilagay ron. Anyway,
natapos yung kinasuhan siya ni Kerwin Espinosa. At nilagay siya ni Bato, suspendido siya ni Bato ng 1 month. At pagkatapos doon, tinapon siya sa Ormoc City. Alam kasi ni Bato na ang Ozamis City. Ang Ozamis City ay yung kinatatakutan ng lahat ng pulis para ma-assign doon. Kasi wala pong pulis diyan na mananaig sa mga Parohino group. Tapos, nung papaalis na si Major, siya lang tanging major na inassign na maging hepe. Nang ilalis siya, papunta na sa doon sa Ozamis City, ay pinayuhan siya ng mga ibang opisyal, mga general. Sabi niya, kung ako sa iyo, mag-resign na ako. Kasi wala pa hong nanaig na general dyan sa Ozamis City. Lahat, pati si Ibdani, kinausap siya ni Ibdani. Yung nag-successful na siya, doon laban kay Parohinog, kinausap siya ni General Ibdani noon, gobernador na si Ibdani, siyempre. Paano mo nagawa yun? Doon ako ng hippie sa kwan. Kaya may gamit ako helicopter, andyan na rin ang gamit ko, hindi ko pa rin nalansag yung mga Parohinog na yan. So, sabi niya, ang taas lang po ang aking kakampi. So, yan ang sinasabi niya. So, anyway, ano ang ginawa niya ngayon? Tinanggap niya ang assignment, sa kanya, tinatanggap niya hamon ito, hindi siya natakot. Bakit siya matatakot? Andito na naman siya, Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High shall be protected by the shadows of the Almighty. Ganun ang paniwala niya. So ngayon, napunta na doon sa Ozamis, ang ginawa, in-attempt siya binigyan ng pera ni Aldong Parohinog, hindi niya tinanggap. Binigyan siya ng milyon, hindi niya tinanggap. Binigyan siya ng mga sasakyan, hindi niya tinanggap. Ang tinanggap lamang niya ay nung nagpatutsada si Mayor Aldong Parohinog na sa kada huli ni Joby ay binibigyan nila siya ng 100,000 kada may mahuli. 100,000 para sa police station. Hanggat sa bandang huli ay kinausap niya na rin, pinatawag niya si Mayor Aldong Parohinog sa police station. Ni minsan sa buhay ni Mayor Aldong Parohinog, wala pa siyang nilalapitan ng mga police officer na siya ay sasaludo. Si Espinido lang. So ang ginawa ni Espinido, gumawa siya ng sulat, pinirmahan niya, sinulatan niya si Mayor na papuntahin sa kanyang station at mag-usap sila. Nung nag-usap sila, pinakiusap niya na tama na yung itigil mo na yan ang lahat. Kaya hindi pa rin titigil. So ang nangyari niyan, alam mo, talagang lansagin niya. Ano bang ginawa niya? Mahilig pala siya mag-fasting, kagaya ng ginawa ko. So, sabi niya, problema sila kasi mga nakuha niya mga nakaraan sa mga naunang mga opisyal sa Ozamis, pag mag-apply ka ng search warrant, kahit sa Manila ka pa na korte mag-apply ng search warrant, ay hindi ka makakakuha. Kasi itatawag ka agad sa Ozamis. Kumbaga, bistado. So, ang ginawa ni Espinido, nag-fast siya. 7 araw siya na walang kain. Nag-fasting siya. Bago siya nag-apply ng search warrant. 6 na search warrant ang in-apply niya. Nung makuha niya search warrant, tuloy-tuloy na yon at inimplementa na nila. Pinatupad na nila yung search warrant. At, yan, ang mangyari niyan, ay namatay ang 16 na tao nang nilusob na nila ng implement ng search warrant. Nagkaputukan na daw, kaya namatay ang 16 kasama si Mayor Aldong Parohinog ang namatay. Kaya dahil doon sa namatay, nawala na, natigil na ngayon ang pinakamalaking armed group sa buong Pilipinas yun, yung Kuratong Baliling. Ang Kuratong Baliling, dito na sa anong panahon pa naabutan pa ni Panfilo Lacson nung siya hepe sa pulis. Ng Kuratong Baliling din yung 11 na sa loob ng van na nagkabarilan ko noon na namatay lahat. So anyway, so ang ginawa niya yung nalansag na, edi okay na. Ang kanyang ginawa po, walang ibang namatay sa lahat na hinuli niya. Kahit na may listahan ng tukhang, hindi niya pinapatayan. Takatang-tangi itong narig nila, si Aldong Parohinog ang namatay. So, yan ang resulta ng kanyang Tapos,
Ang ginawa pala niya, balik ako nung sa kanyang stasyon kung anong ginagawa niya sa Albuera Police Station. Ganon din ang ginawa niya sa Osami City. Laging may sa likod ng desk officer, may 10 commandments na nakalagay. Ang una, thou shalt not kill. Yan ang una. Kaya lagi siyang kine-question ng media, thou shalt not kill ang paborito mo pero maraming namatay. Yan ang mga tanong sa kanya. Sabi niya, hindi ako pumatay niyan. Ang Diyos ang nagloob niyan kung bakit gano'n nangyari. Gano'n ang sagot niya lagi. So, ngayon, may isa pa siyang style doon sa Usami siya. Kahit anong kasalanan na mahuli, yung tao, basta ma-recite niya ang 10 Commandments. Labas na kagad, walang kaso. Kung sino man mahuli niya, kapag ma-recite niya na perfect ang 10 Commandments, papalabasin niya. Minsan sa buhay niya, bilang hepe ng Usamis, may nahuli na pastor. Pinarecite niya ng 10 Commandments, 7 lang ang na-memorize. So, hindi na. Binigyan niya rin ng chance. O, memorize mo yan, pastor. Hanggat sa na-recite, pinalaya niya na rin. So, because of that, kilala si Joby Espinido. Maraming mga relihiyon ng mga Kristiyano na pumupunta doon sa kanya at nagpe-pray over. May pumupunta na Mormons, may pumupunta na Iglesia ni Cristo, may pumupunta na iba't ibang relihiyon. Ang ginagawa naman niya, pagtapos ma-pray over sa kanya, kasi kung Sabadista siya, sabi niya, may pakiusap ako sa iyo. Pagtapos ma-pray over sa akin, ako rin magpe-pray over sa iyo. Kaya, may mga Iglesia ni Cristo mapupunta sa kanya mag-pray over, magpe-pray over din siya ng Sabadista na pray over sa yung mga kausap niya. Ganun po ang kalakaran niya. So anyway, pagkatapos doon, ay tinawag naman siya sa Manila. Nung tinawag sa Manila, ay binigyan naman siya ng assignment. Ang assignment niya ay doon sa tinapos siya sa Iloilo. Pinatawag siya talaga ni Duterte. At sa harap ng maraming tao, nakaputi, naka-white uniform, yan ang type A uniform ng PNP, ay nilagyan niya ng medalya si Espinido at sinabihan na ilalagay kitang hepe sa Iloilo. So ngayon, ang tinatarget doon ni Duterte sa Iloilo ay bali ang mangyari, anong ginawa niya? Bali, tinanggap niyang assignment, pinapunta sa Iloilo, nag-report na sa Iloilo, pero binawi ang kanyang appointment. Bakit? Kasi pang full colonel ang bago ka maging hepe sa Iloilo, kasi malaking syudad, dapat minimum ang rangko mo ay colonel, full. Ang rangko niya, light colonel pa lang. Kaya hindi natuloy yun. Pero, just the same, nung nabalitaan naman ni Mayor Jed Mabilog ng Iloilo na ando na si Espinido, nakakataon naman na si Mayor Jed Mabilog ay mayroong official trip abroad. Nung dumating na si Espinido doon, hindi na siya umuwi ng Pilipinas. Bahala na nawala ang pagka-mayor niya sa kanya. At ang nangyari, yung misis niya ay lumipad, sumama sa kanya, kaysa abroad, hindi na umuwi hanggat sa natapos ang termino ni Duterte, hindi na bumalik si Jed Mabilog dito sa Pilipinas. So, ganun po ang nangyari. So, anyway, pagkatapos doon, nag-imbestiga siya, nakita niya na sa Bacolod pala yung nanggaling, nasa Negros nanggaling ang mga droga doon. Kaya napunta na naman siya sa Bacolod City Police Station. At nung nandun siya ay deputy sa doon kung ano mga binigay sa kanya, nasa anti-illegal drugs ata siya. Kaya ang ginawa niya, umabot siya sa maiksing panahon, mga 2 buwan lang atang kanyang trabaho doon, ay nakaipon siya ng 19 na tao, inaresto niya. Wala siyang pinatay kahit isa. So inaresto at ang karamihan doon sa kanya na inaresto ay kinausap niya kung pwede magparehab na lang kayo. So ganun, kasi sayang ang buhay ng tao. So nagparehab. Ngayon, pagkatapos doon, ay sinuta naman pumalit na naman na PNP chief ay si Archie Gamboa. So si Archie Gamboa ay pinasa ata yung sulat doon sa kay Secretary Eduardo Anyo at inanunsyo na si Espinido ay isa sa narcolist. So ngayon nung
Nung sinabi na siya isa sa narco-list, ang ginawa niya, nag-press con siya sa Bacolod. So, nilabas niya ang kanyang lahat ng sama ng loob. Tapos, tataka siya na binuwis niya namang buhay niya dito, lahat-lahat na binigay niya para sa PNP, tapos ang ibabalik sa kanya na laban na ganun lang. So, by the way, dahil wala sa ibang naisip doon, kundi yun ang dahilan kung bakit yung mga kinasuhan niya, mga general, ay gumaganti laban sa kanya. Kaya inisyuan siya na tumatanggap daw siya ng pera sa mga tawag nito. Doon sa Malaysian drug dog, sa grupo ng drug link sa Malaysia. So ngayon, ang nangyari sa kanya, nang bumalik na siya doon, nagsalita, ang nangyari sa kanya, pinagdasal lamang niya si Archie Gamboa. So February yon ng 2020. So ngayon February 2020, magpapasok sa March 5, na-crash yung helicopter na sinasakyan ni Archie Gamboa. So yung nung na-crash, ayun, ilang general na kasakay, 3 sila. Buti, ligtas sila lahat, pero yung helicopter, wasak na wasak. So ganun po kalakas ganun kalakas si Joby Espinido sa pag-isa sa Panginoon siguro, kaya successful siya na police officer. Natatawa nga ako biro mo, police officer kang hinuli mo, mayor mo. Yun ang ginawa niya kay Antonieto Cabuenos, mayor sa Gandara. Tapos siya, kapitan na inassign doon, hepe. Hinuli niya. Tapos ang mayor din sa Ormoc, si Eric Codilla, hinuli niya rin sa illegal logging. Grabe. Tapos ang mayor na kasunod na puntahan niya, ay tumatakbo din. Ayaw na magpakita sa kanya. So, ganun po. Kaya siguro kung i-assign to sa mayor, kay Duterte, ay baka magtatakbo kung mayor pa si Duterte. Anyway, mayroon pa pala sa isang kwento na hindi ko nakwento. Pagkatapos ng assignment niya sa Albuera, Leyte, bago siya pumunta ng Usamis, ay dumaan muna siya na-assign pa muna siya sa hindi, bago siya ma-assign sa Albuera, Leyte, ay na-assign siya muna doon sa Calbayog City, sa Samar. So, nung na-assign siya doon sa Calbayog City, alam mo, akalain mo galit na galit sa kanya si Mayor Dr. Ilingoy. Sa galit na galit sa kanya, tapos nanalo no pagka-mayor si Ilingoy doon sa Calbayog City. Tapos inimbita si Major pala siya noon, si Major Joby Espinido. Nung nandoon, papalakpakan, nag-speech ito si Dr. Ilingoy. Galit na galit kay Joby Espinido na nandoon naman nakikinig. Tapos sinabi niya, palakpakan natin yung makapal na mukha na hepe ng pulis na yan, na si Joby Espinido. Pinalakpakan din. Tapos siya nakipalakpak na rin. Pagkatapos ng palakpak, tapos ulitin pa natin. Umulit nakiulit din siya. Alam mo, sabi ni Joby Espinido, pinapasa Diyos ko lang yun. Bahala na si Lord doon. Pumapalakpak din ako, pinapakita ko lang kasi hindi ko mapalakpak, nilalabas ako na parang tinatanggap ko yung niya. Total, sabi niya, makapal naman mukha ko talaga. Palapak din siya. Tapos 3 beses, sabi, ulit pa, palakpakan natin ulit ang makapal na mukha na may inakon yan, happy. Alam mo, pagkatapos noon, 30 days later, namatay si Mayor Ilingoy. Hanggang ngayon, si Colonel Espinido ang tinuturo na pumatay kay Dr. Ilingoy. So, ganun po siya. Kaya ang title ng aking istorya sa ngayon ay si Super Cap Espinido, yung mayari ng mayor at kinatatakutan. Pati mayor natatakot sa kanya. So, anyway, parang kinikwento ko ng halos ang pinaka-importante sa lahat. Tapos, ang nangyari pa pala, balikan ko yung kwentong Usamis. Ayaw ni Mayor Paruhinog umamin kay Espinido. So, ang ginawa, sa tagal ng paulit-ulit niya na operation sa Usamis, lumapit ngayon ang pinsan ni Mayor Ray Paruhinog.
So lumapit at nagsabi na talagang may shabu na talagang drug lord ito si Mayor Aldong Paruhinog. At yung Paruhinog na lumapit ay kapwa niya kaparihon sa Badista rin. So ganun po ang nangyari. Ibig sabihin, yung mga ganun mga kwento ay hindi mo inasahan na mangyari. Yan at nangyari sa kanya. Alam mo, sabi niya, kung hindi ako malakas sa Panginoon, kung hindi tinatanggap ng Panginoon ang aking mga dasal, paniniwala sa kanya, ay siguro matagal na akong patay. Yan ang sinasabi niya. Tapos, ito naman, may nagkwento naman ito ng experience niya sa itong historiador. I-play natin siguro ang historiador sandali. May nakalagay rito na isang kasamahan niya sa Gandara Leyte, nagkwento, matapang talaga yan si Sir Juby. Yun, tauhan niya ito. Ilang beses ko yang makasama sa operation sa Gandara, Samar. Nang panahon, tinutugis namin lahat ng mga most wanted at mga private armed groups na mga tauhan ng dating mayor doon. Naalala ko pa dati na inambus kami. Pagputok, dapa kami lahat. Tapos si Juby Espinido ay nakatayo habang at sinusugod ang kalaban na nakatayo. Pagkatapos ng putukan, sinabihan kami na hindi daw siya mamamatay dahil di malulupig ng kasamaan ang kabutihan. So 70 Adventist sir. Sabi pa niya, all things is together for good. Lahat may purpose ang ginagawa ni God sa atin. So yan namang sinasabi niya. So itong i-play ko siguro sandali, kaya lang baka i-copyright claim ako ni historiador Filipino, huwag na lang. No? Kasi baka masisante pa itong aking program. So, mag-ano na lang ako, mag-shoutout na lang ako. Good morning lang sa inyo lahat. Philger Vlogs, Drug Lord, Jod, mga Paruhinog sa Osamis. Pero noong sila nakaupo sa Osamis, nawala ang mga hold-upper doon, nilagay niya sa ibang lalawigan. So anyway, sa totoo lang nung tinanong siya na Richard Gomez, sabi niya, Colonel Spinedo, pareho tayong taga Leyte. Ano ang mai-suggest mo para maubos na itong mga illegal? Sabi niya kay Richard Gomez, Sir, ang pulis lang po ang makapag-solve ng lahat ng illegal sa kahit saang bayan. Basta po, masiguro ng pulis na hindi tatanggap. Makasiguro lamang po kayo kapag ang pulis ay hindi kurap. Sigurado mga pulis lamang ang makapagpatigil ng lahat ng illegal sa kahit sa anong bayan. Yun ang sinasabi niya. So sabi naman ni Joy Para, great achievement, great miracles happens to people with great faith. Psalm 91 o Psalm 23, proving good. Nga taming, salamat Dr. Toto, dili gyud ko kasumuhan sa maminaw sa istorya, maayong buntag sa Joy Para. So anyway, tingnan ko nga kung ano itong ibig sabihin ng Psalm 23. Yan pa, verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yan ba yan? Tingnan ko Psalm 23. Alam mo, paborito ng kapatid kong namatay ito. Psalm 23. Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ay, tama nga pala ko. Akala ko. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay. Maganda nga naman siya. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Ibig sabihin ng ang alam ko siya, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, ibig sabihin ng I shall not want, I will have nothing. I don't have anything. I have everything. So long as the Lord is your shepherd. Kung ang Allah ang iyong tagapag-alaga sa iyo, wala ka nang dapat problemahin. Kung ikaw ay nakatira sa bahay ni Allah, ay wala kang problemahin at ikaw ay sa anino ni Allah, puprotektahan ka. Parang ganoon din sa mga kapatid ko mga Muslim. So sa mga pagari, pakatakad sa mga Muslim,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasi mga brother din ng mga Christian ang original pa, yung mga Muslims, no? Pagdating mo sa Jerusalem, yung wall niya may kabila, may mga Jew, sa kabila Christians, kabila mga Muslims. So, important place yan, holy place ng lahat ng relihiyon. So anyway, Philger Vlogs, good evening sa lahat, no? Cassandra Daisy, Psalm 91 is very powerful. Okay nga. Kaya nga, ganun nga, ang susundin ko na mula ngayon, hindi ako matatakot. Bagiging ala Juby, Espinido ako ng na-vlogger. So, MLSO po sa lahat watching from Muscat. Okay. Joy, sa Philger Vlogs, tapos si Chair Yuseri Rashida, ang galing ng history ni Espinido. Salute to him. Tapos si Jamie Ariopagita, magandang umaga, Dr. Engineer Toto Kausing, mabuhay ka. At salamat din po, no? Sa Joy Para, great achievement. Philger Vlogs, no? Tapos si Philger Vlogs ulit, drag Lord Jud, mga paruhinog sa usamis. Nabasa ko na, no? Frederick Iloro, good morning, Idol Tony Toto Kausing. The best Senator 2025, good health, God bless, at ingat po lagi. Antonio Buensosiso, mabuhay. Sunny Acabado, watching. Andador Kuna, Job si Sumitibo, gayud ako kanimo. At taga San Miguel, Surigao, Sur, sa ikaw, baya, pareho kita. Haraw, magkakita kita. Idol takaw, from your being you. May God bless you. Always. Maradyaw nga aga sa imo, Andador Kuna. Malo celestial. God is truly Sergeant Espinido's Savior. His deep faith sets him free. Titina Galyado, maayong buntag, Attorney Engineer Toto, amping kanunay. Opo, amping po kamutanan. PEC 0925, the lawyer of Kerwin Espinosa died like Percy Lapid. These people are God bless. Okay. Hoon na naalala ko, pinatay. Nakalimutan siya. Anong pangalan ng abogado ni Kwan? Black ikot mo nga. So, lawyer of Kerwin Espinosa. Sino ba yung lawyer? Naman, naalala ko, pinatay. Ayun. Si attorney, lawyer of Rolando Kerwin Espinosa Jr. in the courtroom, lawyer Jonah John Ongab. Si Jonah John Ongab was killed in broad daylight on Monday on one of the busiest streets in Cebu City. Okay. So, ganun pala yun. Anyway, at least thank you for your information. Tapos, sabi ni Amadeo Julio Joven, hello po from Milan, Attorney Toto, my future senator ng Bunyog, God's first before anything. Kaya si Colonel Espinido, lagi po niyang inuunang Diyos. Kaya po lagi siyang guided by our Lord God. Random channel, Espinido received intercession from God. Tapos picture 925, Kerwin Espinosa's lawyer was killed in Cebu beside his wife inside his after hearing. It was a riding in tandem murder. Okay, Joy Para, God bless people like you, sir. J. Espinido, a good servant of God and his fellow countrymen. Random channel, Espinido gets in Turk. George Safari, good morning, Attorney Toto. Bobby Maso, good morning, Doc Toto. Lula Mavs, amen. God is good, Colonel Espinido. Joy Para, God bless people like you, Sir G. Espinido. Cassandra Daisy, ikaw po ang unang nagkwento ng mga kabayanihan ni Lieutenant Colonel Joby kasi pareho kayo na makatao at makadiyos. Salamat naman po. Danny Agpalo, good morning, Attorney. Mama Real, blessed Sunday morning, Senator Attorney Bicausing from Palers family, Ubutuan. Wow, sa Butuan, sa mga, hindi mag-usap tayo yan sa mga Buena Vista. Okay. Random channel, I saw him once during his speaking engagement in Bradford Church, Cebu. Tapos Cassandra Daisy, hello sa best trial lawyer of the century. Engineer Dr. Kausing, sa dami ng pinalanon na kaso, lalo na sa mga pulis at mga biktima ng mga pulis. Dami. Sa totoo lang, gagawa siguro ako ng libro, no? Pag-isip tuloy ko, gagawa ako ng libro. Every trial, gagawa ako ng libro. Tanggalin ko lang ang pangalan. Kung anong ginawa ko, bakit ako nanalo. Jeremos, ang dami diyan. Saksi ko ang Diyos, wala akong kasalanan diyan. Famous words from Jinggoy, Bong Revilla, at iba pang mga magnanakaw. O nga, saksi ko ang Diyos, hindi po ako nagnakaw. Ay. Kung nakapagsalita lang Diyos, sasampaling ka pa eh. Helen Baguio, good morning po, Senator Toto Kausing.
Jeremiah, I don't know. The more you use the name of God as your defense, the most nagsisinungaling yan. I think gusto lang mabisilto sa kaso na for sure, bata ni Duterte yan. Actually, wala naman siguro hindi naman siya problema dito. Ricky Mantili, good morning, Attorney Engineer Toto Kausing, Senator ng Masang Pilipino. Son Husi, good morning po. Random Channel, good morning, Attorney Toto. Yes, knows the life of Espinido, not international following him, but constantly hear about his whereabouts. Yuri Rashida, Jerry Magapi Ibabaw, paritakon kay Sin Espinido, no? Utusan, may patitakon, utusan Gidman Mau, mapati, ako, pag mabaskog ang mga nagasugo, masunod ka na tanaran, karay amantulad. Dudolpo Sanusi, good morning, Engineer Toto Kausing for Senator. Iwatani GP, good morning, Engineer Toto Kausing bihira sa pulis katulad ni Espinido at may pananalig sa Diyos. Joey Magapi, Ibabaw, maayong gabi. Pres Perez, PIC 0925, good morning, Attorney Engineer, Dr. Toto Kausing, Pres Perez, okay. So, sino po iba? Si Iba Nerekita, Engineer to, ganda ng vlog mo today. Pwede nga po film ang story ni Joby, sana makuha niyo sa film, laki pera niya, yan, legit pa, maybe God will allow. Donnie A, good morning, Finger Vlogs. Ako, gusto ko makontak ko si Joby Espinido para ayain ko tatakbo na kami na samahan niya ko, tatakbo kami para yung senador. Family ko po, Sintoto, share na po sa iyo. Maraming salamat po. Ed says, good morning po, Attorney. Ferdinand San Juan, blessed Sunday po, Attorney General. Have a beautiful Sunday po to everybody. Ben Reclamador, watching from Utah, USA, good morning. Donnie Ben Tessie, good morning sa inyo. Donnie A, Kay, watching from California. Si Filger Vlogs, si Anthony Alma, Gotin Aben po, Senator sa Germany naman to si G. Edgar Miranda, good morning po. Frankie Acosta, mabuhay, kabunyog, Senator Toto, walang takot ng Senador. Ed Sayes, Tese Isli, Prosperity Tud, Josefinas, Celestino Garfield, tapos Cassandra Daisy, so nabanggit ko na lahat, si Miss E, si Chair Anais, Yusri Rashida, nabanggit ko na sa ata, no? Sino pa bang iba hindi ko nabanggit? Si G, si Donna A, Eva Nerikita, nabanggit ko na. Okay, so magandang umaga po sa lahat. Anyway, pang habol na naman ito. This is a very, very good story from Joby Espinido, no? At sa tingin ko pa na sana ay tulungan tayo, no? Sa ngayon po, nandito ako gumagawa, no? Ginagawa ko po ngayon ang reklamo ng mga kabataan sa Pasay para maisampa na namin sa Lunes laban sa mayor nila na si Amy Calixto Robiano. Kasi hindi ko naman titiis, mayroon pa mga ibang anak kinuha yung mga gamit, pati mga uniforme, hindi natuloy. Hanggang ngayon, hindi pumasok mga 3 anak. Kasi bakit? Walang uniforme, kinuha ng tao ni Amy Calixto. Walang mga school supplies, kinuha niya. Pagkatapos ito naman yung mga DSWD dyan sa Pasay. May mga kinuha sila mga bata dyan. Pangatlong araw, binitawan nila, wala doon sa pampakain. Ganon po yan ba? Ganon ba yan ang DSWD? Ganon ba kayo dyan? Okay, I will try to find a way kung paano ko matutulungan na mabuhay itong mga taong ito. But from now on, I will use that power of Psalm 91 and Psalm 23. Susundin ko, naging idol ko tuloy sa Katapangan si Joby Espinido. Grabe siya. So the best if not one of your life today. Salamat po. Salamat at maraming salamat po sa lahat.